Sir Mar, iungkat ko lang yung nangyari no, between Russia and Ukraine noong 2022. Medyo similar sa nangyari ngayon, although parang mas malala yung nangyari ngayon. Explain niyo kung paano yung experience noon, no, na nagbigay sila ng mga cards, di ba, for your subsidies. Na i-roll out ba yun ng maayos at talaga bang nakaapekto sa pagkaginhawa sa mga tsoper natin? Opo, Ma'am Sean, kasi that time ay one time lang nagbigay ang gobyerno nung panahon ng conflict sa Russia at sa Ukraine. Kahit papano, naibsan naman yung hirap ng ating pamamasada. Ang hindi lang normal ngayon ay napakabilis po nung pagtaas. Sobrang taas kaagad. Hindi po katulad noon na utay-utay po yung pagtataas. Kahit na umabot siya ng 90 pesos per liter ng diesel, umabot po, isang buwan po yung inabot o 2 buwan bago po nakuha, dumating doon sa peak nung pagtaas. Ngayon po talagang sobra. Parang isang araw pa lang po na nagtaas nung Martes, Miyerkules, Huwebes po, marami na po ang nagsamantala. Kahit may stock pa sila ay nagtaas na po sila. At marami tayong ebidensya patungkol po dyan na mga nagsamantala. Kaya yung pamamasada namin, sobrang apektado po talaga. Ito bang mga nagsamantala, may ebidensya kayo, dadalhin nyo ito sa DOE dahil sila'y nag-iimbestiga nito? Sana po, yun po ang nakakalungkot, Ma'am Ses, Ma'am Sean, na dapat may mga tao ang Department of Energy sa ganitong krisis, sa ganitong panahon na kailangan natin na may magbantay. Kasi po, kahit mag-report pa kami, kung lumipas na yung mga araw bago pa ito napuntahan, bago pa ito inaksyonan, malaki na po yung perwisyo o danyos na dinanas ng sektor ng pampublikong transportasyon o kahit po yung mga private motorists na nagpakarga po dito dahil walang choice, dahil nga kailangan ng magkarga. So yung kung dadalhin natin ito sa Department of Energy, definitely po dadalhin natin at kakalampagin natin sila dahil po sa pagpapabaya nila na bakit may mga ganitong oil companies na nagtaas kahit hindi pa naman dapat.